Isang halakhak ng babae. Iyon ang huling narinig ni Arabella bago ibinaba ni Marco ang tawag. Isang maikli, matinis na halakhak na tila isang bubog na tumusok sa kanyang tainga at dumiretso sa kanyang puso. Urgent meeting daw kasama ang bulong ni Ara sa sarili, habang nanginginig ang kamay na hawak ang cellphone. 5 taon. 5 taon na silang kasal ni Marco, at sa 5 taon na yon, kabisado na niya ang bawat himig ng boses nito. Alam niya kapag ito'y nagsisinungaling. At kanina, sa kabilang linya, hindi lang kasinungalingan ang narinig niya ang pagkakanulo. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Nag-o-overthink ka lang, Ara. Baka katrabaho lang niya. Ngunit may kung anong malamig na kamay ang humahaplos sa kanyang batok, isang kutob na hindi niya maaaring baliwalain. Ang lahat ng pagdududa nitong mga nakaraang buwan, ang biglaang pagiging abala ni Marco, ang mga gabing ginagabi ito ng uwi, ang tila panlalamig nito sa tuwing pag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, lahat ay tila mga piraso ng puzzle na biglang nagkabit-kabit. Mahal, konting tiis na lang. Magkaka-baby din tayo, sabi pa nito noong 1 linggo, habang yakap siya. Pero naramdaman ni Ara ang distansya sa yakap na yon, ang kawalan ng init na dati niyang hinahanap-hanap. Hindi na niya natiis. Kinuha niya ang susi ng kotse. Habang nagmamaneho siya sa ilalim ng umuulan na kalangitan ng Quezon City, ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagiging malabong mga guhit sa kanyang mga mata na nagsisimula ng mamasa. Huwag, Ara. Huwag kang iyak. Alamin mo muna ang totoo. Nang marating niya ang building kung saan nagtatrabaho si Marco, halos walang katao-tao. Madilim ang parking lot. Ginamit niya ang sarili niyang access card para makapasok sa opisina. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng aircon at ang kabog ng sarili niyang puso. Tahimik ang buong palapag. Walang urgent meeting. Walang siye. Walang kahit sino. Nilakad niya ang pasilyo patungo sa opisina ni Marco, ngunit bago pa man niya marating iyon, may narinig siyang kaluskos mula sa dulo ng hallway. Mula sa pinto ng supply room. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay tila isang bigat na bakal na nakakabit sa kanyang mga paa. Habang papalapit, palakas ng palakas ang mga tunog na naririnig niya. Mga ungol. Mga halinghing na hindi para sa trabaho. Mga tunog na alam niya, ngunit ngayon ay tila lason sa kanyang pandinig. Napatigil siya sa tapat ng pinto. Bahagya itong nakaawang. Ang isang sinag ng ilaw mula sa hallway ay tumatama sa siwang, sapat lang para masilip niya ang nasa loob. Itinulak niya ito ng marahan. At doon, gumuho ang mundo niya. Nakita niya si Marco, ang kanyang asawa, na nakasandal sa mga estante ng bond paper. Ang kanyang polo ay lukot at tanggal ang mga buttons. At sa harapan niya, nakaluhod, ay si Katrina. Ang kaibigan niya sa opisina. Ang babaeng madalas niyang kausap tungkol sa kanyang mga pangarap na magkaanak. Nag-angat ng tingin si Marco. Sa gitna ng kanilang ginagawa, ang mga mata nila ni Ara ay nagtagpo. Nakita ni Ara ang gulat sa mga mata ng asawa, na mabilis na napalitan ng purong takot. Hindi sumigaw si Ara. Hindi siya umiyak. Hindi siya gumawa ng eksena. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanyang isipan. Tila isang bomba na sumabog ng walang tunog. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan, mula sa talampakan hanggang sa dulo ng kanyang buhok. Dahan-dahan siyang umatras, isinara ang pinto ng walang ingay, at tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, bawat hakbang ay isang paninindigan. Ang bawat pagkabog ng kanyang puso ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang bagong determinasyon. Tapos na. Ang pag-uwi niya ay isang malabo at mabilis na pagkilos. Wala siyang naramdamang kahit ano, walang galit, walang lungkot. Tanging isang malawak na kawalan. Pagdating sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, hindi siya umupo para umiyak. Dumiretso siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at inilabas ang kanyang mga maleta. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga libro. Ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, binuksan niya ang isang safety deposit box sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang lahat ng dokumento ng kanilang joint bank accounts, ang mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanilang dalawa, ang lahat ng katibayan ng kanilang pinagsamahan. Isinilid niya ang mga ito sa isang hiwalay na bag.
Nang matapos siya, ang tanging natira sa kanyang daliri ay ang kanyang wedding ring. Hinubad niya ito. Malamig. Mabigat. Isang simbolo ng mga pangakong napako. Maingat niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng unan ni Marco. Hinigit niya ang kanyang mga maleta palabas ng kwarto. Palabas ng bahay. Palabas ng buhay na akala niya ay para sa kanya. Nang isara niya ang pinto sa likuran niya, kasabay nito ang pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Doon, sa ilalim ng humihinang ulan, naramdaman niya ang unang patak ng luha sa kanyang pisngi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Marco calling. Tinitigan niya ang screen. Ang pangalan ng lalaking minahal niya ng buong buo. Hindi siya nag-atubili. Pindot. Decline. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang contacts, hinanap ang pangalan nito, at pinindot ang isang salita na magpapalaya sa kanya. Block this caller. Ang daan pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang ay pamilyar kay Ara. Bawat kanto, bawat puno, bawat lubak sa kalsada ay nakaukit sa kanyang memorya. Ngunit ngayon, habang minamaneho niya ang kotse sa dilim ng hating gabi, ang lahat ay tila banyaga. Siya ang banyaga. Isang estranghero na bumabalik sa lugar na dati niyang tinuring na mundo. Huminto siya sa tapat ng bakal na gate na kulay berde. Ang gate na yon ang saksi sa kanyang paglaki. Dito siya hinahatid sundo noong elementarya. Dito siya nagpaalam noong gabing ikakasal na siya kay Marco, nangakong babalik bilang isang masayang may bahay. At ngayon, narito siya, bumabalik na wasak at talunan. Isang malalim na hiya ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang kanyang ama at ina? Ano ang sasabihin niya? Pinatay niya ang makina ng kotse. Sa loob ng ilang minuto, nanatili lang siyang nakaupo, nakatitig sa nakasarang gate, tila nag-ipon ng lakas ng loob na bumaba. Ang tanging ingay ay ang mahinang pag-ulan at ang sarili niyang hininga na nanginginig. Sa huli, wala na siyang ibang mapupuntahan. Bumaba siya ng kotse at marahang naglakad patungo sa gate. Kumatok siya, hindi masyadong malakas, tila umaasang walang makakarinig. Ngunit ilang sandali lang, bumukas ang ilaw sa beranda, at narinig niya ang mga yabag na palapit. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang kanyang ina, si Aling Martha, na nakasuot pa ng duster. Nang makita siya, ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng gulat. Ara. Anak? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina, habang mabilis na binubuksan ang gate. Nang tuluyan siyang makapasok, niyakap siya agad ni Aling Martha. Isang mahigpit na yakap na puno ng pag-aalala. Diyos ko, basang-basa ka. Nasaan si Marco? Nag-away ba kayo? Hindi makasagot si Ara. Ang init ng yakap ng kanyang ina ang siyang tuluyang nagpaguho sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sumunod na lumabas ang kanyang ama, si Mang Tomas. Nakasuot ito ng puting sando at shorts, ang kanyang mukha ay seryoso gaya ng dati. Walang emosyon. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata nitong matalas ay tila nakikita ang bawat bitak sa kanyang pagkatao. Nakita ni Mang Tomas ang mga maleta sa loob ng kotse. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagsalita. Nilapitan siya nito, kinuha ang susi ng kotse mula sa kanyang nanginginig na kamay, at ito na mismo ang nagpasok ng sasakyan sa garahe. Pagkatapos, isa-isa nitong binuhat ang kanyang mga maleta. Walang salita. Tomas, ano ka ba? Tanungin mo naman ang anak mo kung anong nangyari, sabi ni Aling Martha, na hindi na mapakali. Ngunit umiling lang si Mang Tomas. Tumingin ito kay Ara at sa wakas ay nagsalita. Ang boses nito ay kalmado at malalim. Pumasok ka na, Ara. Magpalit ka ng damit at baka magkasakit ka. Iyon lang. Pumasok si Ara sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at ng paboritong kape ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa dati niyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto, para siyang bumalik sa panahon. Naroon pa rin ang mga poster ng banda na gusto niya noong high school. Ang maliit na study table kung saan siya gumagawa ng assignment. Ang kama na may kulay rosas na bedsheet. Isinara niya ang pinto. At doon, sa kaligtasan ng kanyang lumang silid, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng galit, ng panghihinayang, ng pagkabigo. Iniyak niya ang 5 taon ng kanyang buhay na nasayang.
Iniyak niya ang mga pangarap na gumuho. Iniyak niya ang katotohanang hindi na siya kailanman magiging parehong Ara. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak. Maya-maya may kumatok sa pinto. Anak, boses ng kanyang ina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Okay lang po ako, Nay. Magpapalit lang po ako. Kinabukasan, nagising si Ara na magaang mga mata at mabigat ang pakiramdam. Paglabas niya ng kwarto, naamoy niya ang sinangag at tuyo. Nakita niya ang kanyang ina na naghahanda ng almusal. Anak, gising ka na pala. Kumain ka na, sabi nito na may pilit ng ngiti. Alam ni Ara na nag-aalala ito, ngunit nirerespeto nito ang kanyang katahimikan. Naupo siya sa hapagkainan. Lumabas si Mang Tomas mula sa hardin, may dalang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa tapat ni Ara. Kape, sabi lang nito. Naupo ito sa kanyang tapat at nagsimulang kumain. Walang nag-uusap. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Ang katahimikan ay hindi awkward, ito ay isang katahimikang may pag-unawa. Sa gitna ng kanilang pagkain, tumunog ang cellphone ni Ara na nasa mesa. Sunod-sunod na mensahe at tawag. Mula kay Marco. Mula sa mga kaibigan nila. Mula sa ina ni Marco. Tinitigan lang ni Ara ang telepono. Hindi niya ito ginalaw. Napansin ito ni Mang Tomas. Huminto ito sa pagkain. Kung hindi ka pa handa, huwag mong sagutin, mahinang sabi nito. Tumingin si Ara sa kanyang ama. Sa likod ng seryosong mukha nito, nakita niya ang isang bagay na bihirang ipakita nito, ang malalim na pag-aalala. Pagkatapos ng almusal, tinawag siya ni Mang Tomas sa may beranda. Inabutan siya nito ng isang maliit na kumpol ng susi. Kumunot ang noo ni Ara. Para saan po ito, Tay? Tumingin si Mang Tomas sa malayo. Ito ang susi ng maliit na apartment na pinaparenta ko sa Maynila. Matagal nang walang umuupa. Malinis iyon. Hinarap siya nito, ang mga mata ay seryoso pa rin, ngunit may kakaibang lambot. Anak, magpahinga ka muna. Ito na ulit ang bahay mo, sabi nito. Pero alam kong hindi ka habang buhay mananatili dito. Kapag handa ka na, sayo yan. Para makapagsimula ka ulit. Nakatitig si Ara sa mga susi sa kanyang palad. Malamig. Matigas. Ngunit hindi ito katulad ng bigat ng singsing na iniwan niya. Ang mga susing ito ay magaan. Ang mga ito ay isang pangako. Hindi pangako ng pag-ibig, kundi pangako ng isang bagong simula. Isang simula na siya lang ang bubuo. Lumipas ang ilang linggo. Ang mga araw ay naging isang walang kulay na rutina para kay Ara. Gigising siya sa katahimikan ng apartment na ibinigay ng kanyang ama. Magtitimpla ng kape. Upo sa tabi ng bintana at papanoorin ang mga taong nagmamadali sa kanilang mga buhay na tila may direksyon, hindi katulad ng sa kanya na napako sa isang mapait na sandali. Ang apartment ay maliit at halos walang gamit, ngunit ito ay sa kanya. Isang blankong espasyo. Isang pagkakataon para magsimula, kahit hindi pa niya alam kung paano. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib na laging nagpapaalala sa kanya ng imahe ni Marco at Katrina sa supply room. Pero ang mga luha ay mas madalang na ngayon. Napalitan ito ng isang nakakapagod na pamamanhid. Isang hapon, hindi na niya makayanan ang 4 na sulok ng kanyang apartment. Kailangan niya ng ibang tanawin. Kailangan niyang maramdamang bahagi pa rin siya ng mundo. Nagsuot siya ng simpleng bestida, kinuha ang kanyang wallet at cellphone, at naglakad palabas. May isang maliit na coffee shop sa kanto, ilang hakbang lang mula sa kanyang tinutuluyan. Pumasok siya at umorder ng isang tasa ng Amerikano. Umupo siya sa isang sulok, sa tabi ng bintanang salamin, kung saan tanaw niya ang labas. Hinayaan niyang lumipad ang kanyang isip. Iniisip niya ang hinaharap. Ano na ang gagawin niya sa buhay niya? Paano niya haharapin ang mga papeles ng annulment? Paano niya sasabihin sa lahat na ang perpektong kasal na alam nila ay isang malaking kasinungalingan? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang pamilyar na boses ang pumutol sa katahimikan. Ara. Napalingon siya. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng itim na shirt at maong. Ang kanyang ngiti ay alanganin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Kinailangan ng ilang segundo bago siya makilala ng isip ni Ara. Si Liu. Liu de Leon.
Ang kaibigan niya noong college na laging nagpaparamdam sa kanya, bago pa dumating si Marco sa buhay niya. Leo, gulat niyang sabi. Mas tumangkad ito at mas naging matipuno. Ang dating itsura nitong medyo nerdy ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Ako nga, nakangiting sabi ni Leo. Kamusta ka na? Hindi ko inaasahang makita ka rito. Biglang nakaramdam ng hiya si Ara. Ano kayang itsura ko? Mukha ba akong miserable? Alam na kaya niya ang nangyari sa amin ni Marco? Okay lang, sagot niya na pilit mumingiti. Dito ako nakatira malapit ngayon. Tumango si Leo at tila naintindihan nito ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi ito nagtanong tungkol kay Marco. Hindi ito nag-usisa. Umupo ito sa silyang nasa tapat niya. Architect na ako ngayon, pagbabahagi nito. May project kami malapit dito. Ikaw, anong balita sa'yo? Ang simpleng tanong na iyon ay nagpagaan sa pakiramdam ni Ara. Nag-usat sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa nakaraan. Tungkol sa trabaho, sa mga dating kaibigan, sa mga pelikulang napanood nila. Sa bawat minutong lumilipas, unti-unting nawawala ang hiya na nararamdaman ni Ara. Napalitan ito ng isang komportableng pakiramdam. Si Leo ay madaling kausap at higit sa lahat, nakikinig siya. Sa sobrang pagka-relax niya, hindi niya namalaya na natabig niya ang kanyang tasa ng kape. Natapon ang mainit na likido sa mesa at bahagyang tumalsik sa kanyang bestida. Ay, sorry, natatarantang sabi ni Ara habang mabilis na kumukuha ng tissue. Pero mas mabilis si Leo. Kumuha ito ng isang bungkos ng tissue mula sa counter at mabilis na pinunasan ang mesa. Okay lang yan, aksidente lang. Huwag kang mag-alala. Tumayo ito at bumalik sa counter. Pagbalik nito, may dala na itong bagong tasa ng kape para sa kanya at isang baso ng tubig. Heto, baka kailangan mo ng tubig. Ang simpleng gesto na yon ay may kung anong tumama sa puso ni Ara. Isang kabaitan na walang hinihintay na kapalit. Isang pag-aalaga na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang magpaalam na si Leo, sinabi nito, kung kailangan mo ng kaibigan, o kahit tulong lang sa pag-aayos ng apartment, nandito lang ako. Huwag kang mag-atubiling mag-text. Iniwan nito ang kanyang numero sa isang tissue at umalis na may ngiti. Naiwan si Ara na nakatitig sa tasa ng kape. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Pag-uwi niya sa apartment, ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. May kaunting liwanag na pumasok sa kanyang madilim na mundo. Iniligtas niya ang numero ni Leo sa kanyang cellphone. Gabi na, habang nakahiga siya sa kama, iniisip niya ang nangyari. Natatakot siya. Natatakot siyang magtiwala ulit. Paano kung pare-pareho lang silang lahat? Ngunit ang kabaitan sa mga mata ni Leo ay tila totoo. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Leo. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay simple lang, "Good night, Ara. Sana nakangiti ka bago matulog." Hindi napigilan ni Ara ang sarili. Napangiti siya. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso, na matagal ng manhid, ay biglang kumabog ng bahagya. Isang maliit na kilig. Isang tasang pag-asa. Ngunit ang munting sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Mula sa labas, narinig niya ang tunog ng isang pamilyar na makina ng kotse na huminto sa tapat ng kanyang building. Isang tunog na kabisadong-kabisado niya. Ang ugong ng SUV ni Marco. Napabangon si Ara mula sa pagkakahiga, ang puso niya ay biglang bumilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa purong takot. Sinilip niya mula sa siwang ng kurtina. Naroon nga. Ang itim na sasakyan. At bumaba mula rito si Marco. Natagpuan na siya nito. Ang tunog ng pagkatok sa pinto ay malakas at nagmamadali, tila isang martilyong pumupukpok hindi lang sa kahoy, kundi pati na rin sa dibdib ni Ara. Ara! Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. Ang boses ni Marco, na puno ng desperasyon, ay tumagos sa pinto at bumalot sa maliit na apartment. Napaurong si Ara, napasandal sa pader, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makalabas. Ang takot na naramdaman niya sa opisina ay bumalik, mas matindi, mas nakakaparalisa. Please, Ara. Pakinggan mo muna ako. I can explain, patuloy na sigaw ni Marco, kasabay ng mas malalakas na kalampag. Explain? Bulong ng isip ni Ara. Anong i-explain mo?
Na mahal mo ako habang kayakap mo ang iba. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng galit. Isang malamig at matigas na galit. Hindi niya hahayaang sirain muli nito ang kapayapaan na unti-unti niyang binubuo. Hindi siya kumibo. Hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang kumalamapag si Marco sa labas. Hinayaan niyang marinig ng buong building ang kanyang iskandalo. Pagkatapos ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, ang mga kalampag ay humina at tuluyang tumigil. Narinig niya ang isang malutong na mura, ang tunog ng mga yabag na papalayo, at ang pamilyar na ugong ng SE na humarurot palayo sa gabi. Nang tuluyan ng tumahimik, doon palang bumagsak ang katawan ni Ara. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Ang adrenaline na nagpatapang sa kanya ay biglang nawala at ang natira ay isang matinding pagod. Kinabukasan, nagising si Ara na masama ang pakiramdam. Hindi ito ang karaniwang bigat ng puso na dala ng kalungkutan. Ito ay isang pisikal na sakit. Habang nagtitimpla siya ng kape, ang amoy nito na dati niyang gusto ay biglang nagdulot ng pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo sa lababo at doon sumuka. Stress lang siguro to, sabi niya sa sarili habang nagmumumog. Ang komprontasyon kagabi ay tiyak na nakaapekto sa kanya. Ngunit ang pagkahilo at pagsusuka ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Palagi siyang pagod, tila hinihigop ang lahat ng kanyang lakas. Isang hapon, habang tinitignan niya ang kalendaryo sa kanyang cellphone para ischedule ang pakikipag-usap sa isang abogado, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang petsa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang huling tala niya. Dapat ay mayroon na ako noong isang linggo pa. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sikmura. Impossible. 5 taon nilang sinubukan ni Marco. 5 taon ng pagkabigo. 5 taon ng mga negatibong resulta. Bakit ngayon pa? Pero ang mga sintomas ang pagkahilo, ang pagod, ang pagiging sensitibo sa amoy. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang nagbihis at halos takbuhin ang botika sa kanto. Nanginginig ang kamay niyang iniabot ang bayad para sa isang maliit na kahon ng pregnancy test. Pagbalik sa apartment, dumiretso siya sa banyo. Nanginginig niyang binuksan ang kahon, binasa ang instructions, kahit kabisado na niya ito sa 5 taon nilang pagsusubok. Bawat kilos niya ay mabagal at tila mekanikal. Pagkatapos gawin ang kailangang gawin, ipinatong niya ang maliit na stick sa ibabaw ng lababo. At naghintay siya. Ang 3 minuto na iyon ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Nakatitig lang siya sa maliit na bintana ng test, pinapanood ang dahan-dahang pagkalat ng kulay. Una, isang guhit. Ang guhit ng kabiguan na sanay na siyang makita. Pero pagkatapos may isa pang guhit na unti-unting lumitaw. Malabo sa simula, ngunit habang lumilipas ang mga segundo, ito ay naging malinaw. Malinaw na malinaw. 2 malinaw na pulang guhit. Positibo. Napahawak si Ara sa lababo para suportahan ang sarili. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Isang kakatwang halo ng emosyon ang bumaha sa kanyang puso. Saya. Isang matinding saya na halos magpasabog sa kanyang dibdib. Ang pangarap niya. Ang dasal niya gabi-gabi. Magiging ina na siya. At pagkatapos, kasunod ng saya ay ang lagim. Ang katotohanang ang batang nasa sinapupunan niya ay anak din ng lalaking sumira sa kanya. Ang bunga ng kanilang pag-ibig na ngayon ay isa na lamang mapait na alaala. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang biyaya na matagal niyang hinintay ay dumating sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Nagsimula siyang umiyak, ngunit hindi niya alam kung ito ba ay luha ng tuwa o luha ng pighati. Tumawa siya habang humahagulgol. Nababaliw na ba siya? Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagkasindak, isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Ang taong nag-alok ng tulong. Ang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan ng walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliring hinanap ang pangalan nito. Leo. Dinial niya ang numero. Sa pangalawang ring, sumagot ito. Hello, Ara. Narinig niya ang boses ni Leo, kalmado at malinaw. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang lumabas lang sa kanyang bibig ay isang hikbi. Ara. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Narinig niya ang pag-aalala sa boses nito. Umiling siya, kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay nakapagsalita,
ang boses ay basag at desperado. Leo, kailangan ko ng tulong. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging sagot ni Leo ay, nasaan ka? Papunta na ako. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating si Leo. Hindi siya nagtanong. Nagdala lang ito ng pagkain at tubig. Umupo ito sa sofa habang si Ara ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, at hinayaan lang siyang umiyak. Ang presensya nito ay isang tahimik na angkla sa gitna ng kanyang naggangalit na karagatan ng emosyon. Nang medyo kumalma na siya at handa na sanang magsalita, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin ito, ngunit baka importante. Hello, mahina niyang sabi. Isang pamilyar na boses ng isang babae ang narinig niya sa kabilang linya, humihikbi. Ang ina ni Marco. Ara. Anak? Tita, naguguluhang tanong ni Ara. Ara, anak, patawarin mo ako, humahagulgol na sabi ng matanda. Kailangan nating mag-usap. May hindi ka alam tungkol kay Marco. Tita, ano po yun? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Nararamdaman niya ang pag-aalala ni Leo na nakatitig sa kanya mula sa sofa, ngunit ang buong atensyon niya ay nasa telepono. Sa kabilang linya, huminga ng malalim ang ina ni Marco, tila nag-ipon ng lakas para sabihin ang isang bagay na matagal na nitong itinatago. Anak, patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi agad. Alam kong matagal nyo nang gustong magkaanak, nagsimula na namang humikbi ang matanda. Ang totoo, Ara, hindi talaga kayo magkakaanak ni Marco. Kumunot ang noo ni Ara. Ang mga salitang iyon ay tila walang kahulugan. Po. Ano po nang ibig niyong sabihin? Positibo po eh. Hindi, anak, pinutol siya ng ina ni Marco, ang boses ay puno ng paghati. Hindi maaari. Dahil si Marco Bob siya, Ara. Matagal na naming alam. May resulta kami ng test mula sa doktor, ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na huwag kong sabihin sa'yo dahil ayaw kanyang masaktan at iwan mo siya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang cellphone ay tila naging isang bloke ng yelo sa kanyang kamay. Baog si Marco. Hindi siya maaaring magkaanak. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na tila isang sirang plaka. Ang maliit na kislap ng saya na naramdaman niya kanina dahil sa positibong resulta ay biglang naging isang naggangalit na apoy na tumutupok sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Kung baog si Marco. Kung hindi siya maaaring magkaanak. Kanino ang batang nasa sinapupunan niya? Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkalito, ay dahan-dahang napalingon kay Leo. Si Leo, na kanina lang ay ang kanyang angkla, ang kanyang kanlungan. Si Leo, na nagpakita ng kabaitan sa gitna ng kanyang kadiliman. Si Leo, na nasa tabi niya ngayon. Isang malamig at nakakasuklam na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakasakit, napaka-imposible, ngunit sa estado ng kanyang isip ngayon, ito lang ang tanging paliwanag. Ang pag-uusap nila sa coffee shop. Ang pag-aalok nito ng tulong. Ang pagpunta nito rito ngayon din ang lahat ng kabaitan. Isang pakana lang ba ang lahat? Isang bitag. Ang kanyang tingin ay napuno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Leo dati, purong pagkasuklam. Nakita ni Leo ang pagbabago sa kanyang mga mata. Tumayo ito at lumapit. Ara, anong nangyari? Anong sinabi ng tita mo? Huwag, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ito. Huwag kang lalapit. Ara, ni. Ikaw ba? Tanong niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Ikaw ba ang may gawa nito? Kumunot ang noo ni Leo, puno ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Tumayo si Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Itinuro niya ang kanyang tiyan. Ito. Ang batang ito. Kung hindi ito kay Marco, kanino? Sabihin mo sa akin. Doon lang tila naintindihan ni Leo ang bigat ng akusasyon. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng sakit. Isang malalim na sakit. Ara, hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, sabi ni Leo, ang boses ay kalmado, ngunit may panginginig. Hindi ko kailanman gagawin sa'yo yan. Alam mo yan.
Hindi na kita kilala, sigaw ni Ara, ang mga luha ng galit at pagtataksil ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pare-pareho lang kayong lahat. Mga manloloko. Mga mapagsamantala. Sinamantala mo ako dahil alam mong wasak ako. Dahil alam mong mahina ako. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Leo. Umiling siya, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi totoo yan, Ara. Mahalaga ka sa akin. Umalis ka, putol ni Ara sa sasabihin nito, ang sigaw niya ay umalingaw sa buong apartment. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Lumayas ka. Nakatayo lang si Leo, nakatitig sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Walang salitang makapaglalarawan sa itsura niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya ng marahan. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya. Sana balang araw, maniwala ka sa akin, Ara. At isinara niya ang pinto sa likuran niya. Naiwan si Ara na mag-isa, nanginginig sa gitna ng kanyang sala. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Ang lahat ng lakas niya ay nawala. Ang lahat ng pag-asa ay nadurog. All is lost. Lahat ay nawala. Ang asawa niya. Ang pangarap niya. At ngayon, ang huling hibla ng tiwala na natitira sa kanya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa sahig. Nag-angat siya ng tingin. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Narinig ko ang balita. Congrats. Pero sigurado ka ba kung sino ang ama? Ang mensahe ay mula kay Katrina. Napatitig si Ara sa kawalan. Ang tawa ni Katrina ay tila umalingaw sa kanyang isipan. Ang kasinungalingan ni Marco. Ang pag-alis ni Leo. Ang batang hindi niya alam kung kanino. Ang lahat ay isang malaking, magulong bangungot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at yumuko. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, hindi na dahil sa saya, kundi dahil sa purong takot. At sa katahimikan ng kanyang apartment, ibinulong niya ang tanong na sisira sa kanya. Sino ka, anak? Sino ang tatay mo? Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip para kay Ara. Hindi na siya lumalabas ng apartment. Ang mga tawag mula sa kanyang ina ay sinasagot niya ng mga maikling okay lang ako, kahit ang totoo ay unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman. Ang tanong na sino ang ama ay isang lason na kumakalat sa kanyang buong sistema. Pinapatay ang lahat ng natitirang hibla ng kanyang katinuan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa dilim at nakatitig sa screen ng kanyang laptop, walang partikular na ginagawa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula halos 2 taon na ang nakalipas. Nasa opisina sila noon ni Marco, hinihintay ang resulta ng fertility test nito. Tanda pa niya ang kaba sa kanyang dibdib. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang email. Mabilis niya itong binuksan, tiningnan sandali, at biglang naging balisa. Ano yan, mahal? Tanong niya noon. Wala. Spam lang, mabilis na sagot ni Marco, sabay pindot sa cellphone at pag-delete sa email. Tara, kumain na tayo sa labas. Kinagabihan, sinabi sa kanya ni Marco ang balita. Baog daw siya. Umiyak si Marco sa balikat niya, sinasabing kasalanan niya kung bakit hindi sila magkaanak. At si Ara, sa sobrang pagmamahal, ay niyakap ito at sinabing, okay lang. Mahal kita. Tayo pa rin hanggang sa huli. Ngayon, sa dilim ng kanyang apartment, ang alaalang iyon ay hindi na mukhang isang malungkot na eksena ng pag-ibig. Mukha na itong isang eksena ng panloloko. Ang mabilis na pag-delete. Ang biglaang pagiging balisa. Spam lang. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Ara. Isang ideya na napaka-imposible, ngunit kailangan niyang subukan. Binuksan niya ang browser ng laptop. Nag-login siya sa email account ni Marco. Alam niya ang password nito, ang pangalan ng una nilang aso, isang bagay na hindi nito naisipang palitan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype. Access granted. Huminga siya ng malalim at nagpunta sa trashed folder. Nag-scroll siya pababa, pabalik sa nakaraan, hinahanap ang petsa ng araw na yon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat pag-scroll. At doon, nakita niya. Isang email na may subject na, Fertility Test Results, Marco Gonzalez. Mula sa mismong klinik kung saan sila nagpunta.
Dahan-dahan niyang pinindot ang restore. Bumalik ang email sa kanyang inbox. Binuksan niya ito. Mayroong maikling mensahe at isang naka-attach na file. Dear Emer Gonzalez, attached are the official results of your fertility analysis. Congratulations, your results are all within the normal to high normal range. There are no issues found. Binuksan niya ang IE. Ang mga numero, ang mga teknikal na termino, lahat ay nagsasabi ng isang bagay. Normal. Walang problema. Hindi siya baog. Ang kasinungalingan. Ang napakalaki at napakabigat na kasinungalingan. Hindi lang siya niloko ni Marco sa ibang babae. Niloko siya nito sa loob ng 2 taon. Hinayaan siyang maniwala na may problema sila, hinayaan siyang sisihin ang sarili, ang kanyang timbang, ang kanyang katawan. Ginamit ni Marco ang isang kasinungalingan para kontrolin siya, para itali siya sa awa at pagkakasala. At ang ina nito ginamit din ni Marco ang sarili nitong ina para paniwalain siya. Ang batang nasa sinapupunan niya ay anak ni Marco. Ang pamamanhid na nararamdaman ni Ara ay biglang nawala. Ang lungkot ay naglaho. Ang takot ay sumingaw. Ang natira ay isang purong, nag-aalab at nagliliyab na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya umiyak. Nagprint siya ng kopya ng email at ng resulta. Nagbihis siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kotse. Habang nagmamaneho siya papunta sa opisina ni Marco, hindi na umuulan. Ang kalangitan ay maliwanag. At ganoon din ang kanyang isipan. Malinaw. Pagdating niya sa building, hindi siya nag-atubili. Dumiretso siya sa elevator. Ang receptionist na bumati sa kanya ay tiningnan lang niya. Nasaan si Marco? Tanong niya, ang boses ay malamig at matigas. Nasa conference room po, ma'am. May meeting sila kasama si Ye. Hindi na niya pinatapos ang receptionist. Naglakad siya ng diretsyo patungo sa conference room. Sa salaming pader, nakita niya si Marco at si Katrina na nakaupo, tila seryosong nag-uusap. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Napalingon ang dalawa, gulat na gulat. Ara, sabi ni Marco na mabilis na tumayo. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Naglakad siya patungo sa mahabang mesa. At sa harap nilang dalawa, ibinagsak niya ang mga papel na hawak niya. Ano to, Marco? Tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang bagyo. Ano ang kasinungalingang ito? Tiningnan ni Marco ang mga papel. Ang email. Ang resulta. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang nakakita ng multo. Tiningnan niya si Ara, ang mga mata ay puno ng panik. Ara. I can explain. Explain? Tumawa si Ara, isang tawang walang kagalakan. I-explain mo kung bakit mo ako niloko sa loob ng 2 taon. Kung bakit mo hinayaan akong isipin na ako ang may problema. Para ano? Para maawa ako sa'yo. Para hindi kita iwan. Para makapaglandi ka sa likod ko nang hindi ako naghihinala. Si Katrina ay nakatitig lang, walang masabi. Nawalan ng salita si Marco. Sa harap ng hindi maikakailang ebidensya, ang kanyang tapang ay naglaho. Ginawa ko yon dahil natakot ako, sa wakas ay sabi niya, ang boses ay desperado. Natakot akong iwan mo ako. Hindi ka natakot, sagot ni Ara, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim. Duwag ka. At makasarili ka. Nagsimulang maging agresibo si Marco. Lumapit ito at sinubukang hawakan ang braso ni Ara. Ara, mag-usap tayo ng maayos ni. Huwag mo akong hahawakan, sigaw ni Ara, sabay bawi sa kanyang braso. Ngunit bago pa man makalapit muli si Marco, isang anino ang biglang lumitaw sa may pintuan. Si Leo. Nakatayo lang ito roon, hindi nagsasalita. Nakatingin ng diretsyo kay Marco. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lang ay sapat na. Isang pader na hindi kayang gibain ni Marco. Natigilan si Marco. Napatingin siya kay Leo tapos kay Ara. Tila doon niya lang naintindihan na tapos na talaga ang laro. Huminga ng malalim si Ara. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang nawala. Tiningnan niya si Marco, hindi na may galit kundi may awa. Awa sa isang taong napakaduwag na kailangang manira ng iba para lang bumango ang sarili. Tapos na tayo, Marco, sabi niya, ang boses ay matatag at pinal.
Tapos na talaga. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Hindi na siya lumingon pa. Nilagpasan niya si Leo sa may pinto, at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito, at binigyan niya ito ng isang maliit, halos hindi mapansing tango. Isang tango ng pasasalamat. Habang naglalakad siya papalayo sa hallway, iniwan niya sa loob ng conference room ang 2 taong gumiba sa kanya. Iniwan niya ang mga kasinungalingan, ang sakit, ang pagtataksil. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang amoy ng ospital, isang halo ng antiseptic at bulaklak, ang unang bumati kay Ara nang imulat niya ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, sa isang maliit na acrylic bassinet, ay mahimbing na natutulog ang isang munting anghel. Ang kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito. Napakaliit. Napakaperpekto. Sa kabila ng lahat ng sakit at kaguluhan na pinagdaanan niya, narito ang resulta. Isang biyaya. Isang purong pag-ibig na walang kapantay. Pumasok sa kwarto ang kanyang ina, si Aling Martha, na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang mga mata nito ay namumugto sa saya. Sa likod nito ay si Mang Tomas, na tahimik lang na nakatayo sa may pinto, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi maitatago. "Kamusta ang pakiramdam mo, anak?" tanong ni Aling Martha. "Pagod po, pero masaya," sagot ni Ara, ang tingin ay hindi maialis sa kanyang sanggol. "Salamat po sa inyo, Naitay." Lumapit si Mang Tomas sa bassinet at sinilip ang kanyang apo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang kanyang ama na may luha sa mga mata. "May pangalan na ba siya?" tanong nito, ang boses ay bahagyang daralgal. Ngumiti si Ara. "Opo, Tay. Ang pangalan niya ay Tomas." Ang ngiti sa mukha ni Mang Tomas ay tila nagliwanag sa buong silid. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto. Si Leo. May dala itong isang maliit na bouquet ng baby's breath at isang paper bag. Mumiti ito nang makita si Ara na gising. "Congrats, Ara," mahina niyang sabi. Lumapit siya at sinilip din ang sanggol. "Ang gwapo naman ni baby." "Salamat, Leo." "Salamat sa lahat," sinserong sabi ni Ara. Nalaman niya mula sa kanyang ina na si Leo ang nagbantay sa labas ng delivery room. Siya ang tumawag sa mga magulang niya. Siya ang matyagang naghintay hanggang sa masigurong ligtas silang mag-ina. "Wala yon," sabi ni Leo. May kinuha siya mula sa paper bag, isang maliit na stuffed toy na hugis leon. Para kay Baby Tomas. Nagkaroon sila ng ilang linggo ng balita tungkol kay Marco mula sa mga kaibigan. Pagkatapos ng eskandalo sa opisina, ang lahat ay gumuho para sa kanya. Inimbestigahan siya ng kumpanya para sa unprofessional conduct. Si Katrina, sa takot na madamay, ay mabilis na nag-resign at umalis na parang bula. Iniwan si Marco na harapin ang lahat ng mag-isa. Natanggal si Marco sa trabaho. Ang mga ari-arian na pinaghirapan ni Ara na ilayo sa kanya ay napanalunan niya sa korte dahil sa ebidensya ng emotional abuse at panloloko. Ang huling balita na narinig ni Ara ay mag-isa na lang itong nakatira sa isang maliit na apartment, malayo sa marangyang buhay na dati niyang ipinagmamalaki. Hindi nakaramdam ng saya si Ara sa pagbagsak ni Marco. Nakaramdam siya ng awa at pagkatapos ng kawalan. Tapos na talaga. Isa na lang siyang multo mula sa nakaraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ni Ara ay umikot na sa kanyang anak at sa maliit na online flower shop na sinimulan niya mula sa kanyang apartment. Simple lang ang buhay, ngunit payapa. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya hindi na ng takot, kundi ng mga ngiti at iyak ng kanyang munting Tomas. Si Leo ay naging isang konstanteng presensya sa kanilang buhay. Hindi bilang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan. Isang tito para kay Tomas. Siya ang kasama ni Ara sa pagpapabakuna. Siya ang tumutulong magbuhat ng mga groceries. Siya ang kausap ni Ara kapag kailangan niya ng isang taong matanda para pag-usapan ang mga bagay maliban sa diapers at gatas. Isang hapon, habang nasa parke sila at itinutulak ang stroller ni Tomas, huminto si Leo. "Ara," sabi niya. "Gusto ko sanang humingi ng sorry." Kumunot ang noo ni Ara. "Para saan?" "Doon sa araw na pinalayas mo ako," sabi niya na medyo nahihiya. "Sana mas naging maintindihin ako. Sana hindi kita iniwan mag-isa sa ganoong kalagayan." Umiling si Ara at mumiti ng malungkot. "Ako dapat ang mag-sorry, Leo. Sinaktan kita. Pinagbintangan kita ng isang bagay na napakasama.
Patawarin mo ako. Masyado lang akong wasak noon. Tumingin si Leo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko. At hindi ako kailanman nagsisi na bumalik ako. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang hangin ay sariwa at ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang balat. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Kinuha ni Leo si Tomas mula sa stroller at kinarga ito. Ang tawa ng sanggol ay umalingaw sa parke. Pinanood sila ni Ara at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Handa na akong maghintay, Ara, biglang sabi ni Leo habang nakatingin pa rin sa sanggol. Kahit gaano katagal. Para sa inyo. Tinitigan ni Ara si Leo, ang lalaking nagpakita sa kanya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Na ang pag-ibig ay pasensya. Na ang pag-ibig ay paggalang. Na ang pag-ibig ay ang pananatili, kahit na ang buong mundo mo ay gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, na minsan nang winasak ni Marco at muling itinayo dahil sa takot, ay dahan-dahang gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito masakit. Ito ay isang paglaya. Isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng kapayapaan, pag-asa, at isang bagong simula. Lumapit siya sa kanila. Hinaplos niya ang buhok ni Tomas at pagkatapos ay tumingin kay Leo. Sa tingin ko, mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng katiyakan, hindi mo na kailangang maghintay pa. At dito nagtatapos ang kwento ng isang bagong simula para kina Ara, Leo, at sa kanilang munting anghel na si Tomas. Sa bawat isa sa inyo na walang sawang sumubaybay at nakinig sa paglalakbay na ito, mula sa aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwento ni Ara ay isang paglalakbay din para sa akin bilang inyong manunulat. Naramdaman ko ang kanyang pighati sa bawat pagkakanulo, ang kanyang galit sa bawat kasinungalingan, at higit sa lahat, ang kanyang pagbangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang kapareha o kung ano ang kaya niyang ibigay. Ang tunay na halaga ay nakikita sa kanyang katatagan, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, yakapin ang sarili ng buo, at hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na araw. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naninira, ito ay naghihilom. Hindi ito nang iwan, ito ay matyagang naghihintay. At hindi ito naniningil, ito ay kusang nagbibigay. Sana, saan man kayo sa inyong buhay ngayon, ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa paglalakbay ni Ara. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po.